Ben Tulfo Fun Filter. Wala pong Tulfo Justice. Hindi po ako naniniwala ng Tulfo Justice. Naniniwala po ako na kahit sino pong lalapit sa amin sa bitag, marunong po kaming makinig. Pinakaunang hakbang para makamtan ng hustisya, yung taong iiyak kasi pinakikinggan sila. Alam niyo bakit? May nakinig. Marami pong naninilbihan dyan. Ang alam ay mamulitika. Wala naman sa kanilang kalooban talaga yung awa, umunawa at manilbihan. Ang gusto magpa-epal. What? Kaepalan. Tapos hiram pa yung tapang. Tapos minana lang dahil sa apelyido. What? Kami po, ako po hindi ko pa yung nagmamalaking apelyido ko. Si Bitag po ako eh. Yan pong estilo namin, classic na po yan. Nung araw pang 2002, wala pa pong Facebook, Friendster pa lang. Wala pa yung YouTube, wala pa pong mga kung ano-ano. Ganun na po kami noon. Nagugulat po siguro ng mga henerasyon ngayon. 24 years ago, we'd been doing that, the same thing. So, may mga nagsasabi, yan daw po ay Tulfo Justice. Say what? Ang may sabi niyan, ogag. What? Bakit nyo sasabihin Tulfo Justice? Bakit? Ganun ba ang ginagawa ng mga Tulfo? Hindi, gawain ng bitag yan eh. Simple lang po. Kung siguro inasabi na Tulfo Justice, hindi ko naintindihan kung sino mga ogag, sino mga eng may sabi ng mga yan. Say what? Ang apelyido po ay Tulfo. Pero ako po si Bitag. Apelyido hindi pwede magdala na hustisya. Ano to? Ang dating parang mga warlord? Hindi po. Kaya po kami ganyan noon pa kasi marunong po kaming makinig. The first step of justice is to listen, listen with compassion, listen intently, listen to understand. Simple lang po, marami pong nagsasabi, again, inuulit ko, sa bitag po, hindi po Tulfo Justice. Ang ginagamit po namin ay una, puso. Yung pong tumindig doon sa mga taong nangangailangan kasi mahihina. Yung pong pakikinggan mo kasi binabaliwala ng iba, hindi para magpaporma, magpa-epal. Ganun na po kami noon. Hanggang ngayon, ganito pa rin ginagawa po namin. Iisa lang po. Sinusuri mo, ano kaya kung ganito ang mangyari sa akin? Kaya yun po ang nagtutulak doon sa mga ginagawa po namin. And then, yung pong pag-unawa, inuunawa mo. Kuminsan mahirap at kuminsan di mo masosolve yung problema. Kaya lang, kailangan lang po nila ng may nakikinig at naintindihan. Hindi naman po kami magsosolve ng problema. Kami po, tatayo po kami doon sa mga tao, mga abusado. At uma-action po kami. Ang estilo po namin, tatak ng bitag po yan. Marami pong gumagaya dyan. Ultimo traffic enforcer. Ultimo kung sino-sino sa mga kanto ng MMDA. Ginagaya po kami. Okay lang manggaya kayo, pero mga batukan nyo na lang. Wag na kayong kupumorma. May mga lapel pa kayo. Pambihira, trabaho ninyo yan. Ba't kayo naglalapel-lapel? May isang mayor din dyan. Nahuli na. Ilalagay mo sa camera. Ewan ko kung anong may iba dyan. Sige. Sa panahon po ngayon, hanapin mo nyo po yung mga taong totoong may puso. Una sa lahat, kasi kung hindi, plastic lang po yun eh. Makikita mo doon sa taong wala sa puso nila kasi parang pinanganak lang kahapon. Nag-public service na, naglapel na, naglakad-lakad, may camera na. May mga na sila para content tapos gagawing epal. Marami po ngayon na parang umi-epal ang mga politiko. Akala nila, pinanganak tayo kahapon. Hindi, kayo lang kayong pinanganak. Kahapon lang kayong pinanganak sa mga ginagawa ninyo. Ay, wag nyo, lokohin yung lelo yung mga panot. Wag po kami. Kasi ang mga totoong tao, yung mga totoong taong agrabyado, napapabayaan, kasi ang dami pong sinasabi nating mga taong, anong tawag doon? Yung mga taong kurakot, magnanakaw sa kaban ng bayan. Yun pong tugisin natin sama-sama. Marami po nagsasabi, napakagaling mo siguro, Ben Tulfo or Bitag. Ayoko nang tawagin akong Ben Tulfo, Bitag. Magaling ka siguro. Bakit hindi mo hanapin yung mga magnanakaw sa kaban ng bayan, yung flood control? Hoy, Totoy, kung sino man kayo mga putok sa buho. Noon pa ganito na kami kahit nung panahon ni Gloria, panahon ni Pinoy, panahon ni Digong, panahon ngayon ni BBM. Isa lang naman po sinasabi namin. Nabahag bang buntot ko? Hindi. Una sa lahat, gusto kong sabihin, wag po natin kalimutan yung mga magnanakaw. Alam niyo kung bakit?
Ay yung pong pagpuna, hindi po yan para doon sa mga sinasabing kami mga Duterte, opposition kami. Bakit? Kayo lang ba marunong tumingin? Kayo lang ba may tapang? O baka hiram na tapang yun sa inyo? Totoong tapang ba yan? O nagtatapang-tapangan lang kayo? Nananawagan pong ibang mga mambabatas kung maaari, susulong po nila, wag daw po muna ituloy yung barangay election. Ako naman po, isulong po yan kasi nasa konstitusyon po natin the right to suffrage. Anong ibig sabihin po yan? Mas mahalaga po yung sinasabing karapatan ng mga tao sa barangay na buisit na sa kanilang mga namumuno sa barangay nila kaysa doon sa sinasabing budget realignment or postponement na ginagawa pong dahilan ng ating pamahalaan. Marami na po kami natatanggap ng mareklamo patungkol sa barangay na mga hindi epektibo, mga barangay nagpabaya, barangay na medyo eng, kulang sa kaalaman, hindi tiyak kung anong kanilang trabaho. Ito po yung mga hinahalal. Ngayon mga bossing, Luzon, Visayas at Mindanao, sa Visayas at Luzon, ang mga reklamo po sa barangay, yung panlalabis. Kung hindi man panlalabis, katangahan. Sorry po sa akin language, I'm sorry. But what else can I have to use? May defekto po yung ating mga barangay. Marami pong mga eng-eng, walang alam. Pabaya. Pag sinabing, pasensya na po kayo, I'm sorry for my language, tatanga-tanga. As in, hindi ko maintindihan, bakit sila nalagay dyan? Marami po kasi naninilbihan sa barangay, tapat at magagaling po sila, pero karamihan pong nirereklamo at nagtitiis po yung tao sa mga eto pong gawain itong mga putok sa buho na to. At ginagamit ng mga lokal na pamahalaan na nandyan lang sila, pero pinagsasamantalahan po natin kasi sa barangay, mababa po mga sweldo, karamihan sa kanila, tricycle driver makagawad, walang ginagawa. What? Kaya kung sino-sino na lang. Kamakailan, napanood niyo po sa Novaliches. Wala po nagawa yung barangay. Sinabunutan po yung babaeng dalagita. Ano nangyari? Barangay Santa Monica, yung apo, pinagugulpi ng tiyahin, nakatingin lang lolo't lola, halos subaran sa labas habang ginugulpi. Anong ginawa ng barangay? Pag-ayusin yan. Krimen na yun, violence na yun eh. Sa Taytay Rizal, meron yung baluga doon. Sa San Juan, Taytay Rizal. Anong ginawa? Nakapatay na nga eh, may firearms pa. Sinong gumawa? Kami po talagang pinunta namin para makita kasama, ba't niya pa hindi surrender? At the same time, kinakatakutan na sa lugar. Nung dumating po ang bitag na bagang butot na ito sa Carsoncillo, nagtago sa Caloocan, Barangay 77. Yung pong aso, ginulpi po yung among yung taong nagpapakain, hindi niya pag-aari. Anong ginawa? Ganun din. Either ob-ob o sa Muntalban Rizal, nakita nyo, si Crisanto. Meron pa ron sa Leyte. Dahil lamang nabuwag yung sinasabing tumuwad daw yung atang signboard. Ang barangay po, marami pong mga naninilbihan, may mga tapat po dyan. Hindi ko po nila lahat. Merong mga edukado at desente. Pero marami po dyan, mal-edukado, hindi po desente. Bastos na, salat na sa kaalaman, bastos pa, maangas pa, wala sa lugar, abusado pa. Ayan po kasi kuminsan. Paano po ba to? Ngayon, baka kasi na-postpone na po yung election ng barangay last year. Gawa nga po yung BARM election. Oo, election din. Pero ngayon, may mga mambabatas tulad ni Senator Amy Marcos. Oy, Amy, makinig ka. Ano naman tong epal mo naman? O, Alve Benitez, isa pa to, 6 months postponement. Isa ka pa. Mariosep ka, Amy Marcos. Ano ba meron sa'yo? Mariosep naman, ganda ng buhok mo dyan, ha? So, ito naman ang Pangulo natin, open naman siya for proposal. Yeah, but then again, kung yan ay napatungkol sa eleksyon, mamumove, pero kung gagawin po natin ang crisis, hindi po ako sangayon na i-postpone po yung election. Hindi po ako sangayon. Meron na pong precedents dyan, ang Supreme Court, na yung kritiko ng election watchdog tulad po ng Nanfred Lente, yung talang argumento, ito daw yung kahirapan, economic hardship or cost savings, hindi po sila yung compelling enough reasons, sapat na dahilan na i-override yung people's right to suffrage. Pag titingnan po natin yung Korte Suprema, doon sa sinasabing malabo po na dahilan na i-delay yung election, lalo-lalo na doon sa mga ibang mga pag dinelay pong election, para nyo pong pinapasan yung kalbaryo sa balikat ng mga taong buisit na
sa kanilang mga barangay na tulad ng pinalabas po namin. Marami pong ganyan. Bumisita po kayo sa aming channel, sa Bitag Official. And then makikita niyo po kung ano mga aking mga sinasabi. Hindi po kami basta nagsasalita. Bumababa po kami, hindi po para magpakita. Ginagawa po namin content para makita ng taong bayan. Eto ang hubot-hubad ng katotohanan, sumasalamin doon sa mga namumuno o napapabayaan, sumasalamin sa sistema kung sino pong nakaupo. Isa lang naman pong bagay na nakikita po natin dyan. Reflected po yan kung sinong leader. Reflected po yan sa ibaba, either napapabayaan or busy lang sa mga kaganapan kasi marami po nagsasabi, ano ba naman to Mr. Bitag? Marami nagsasabi, Mr. Bitag, ano ba tong ating gobyerno? Survival mode ba to? Ituloy po yung barangay election. Huwag po nating hayaan barangay SK election i-delay kasi may krisis daw. O tama, may krisis. Teka muna, rason ba yon? Rason ba na magkaroon dahil nagkaroon ng krisis? I-krisis kayo, wala. Isipin po natin, kung sakaling national election ngayon at may krisis, itutuloy niyo ba o hindi? Ika-cancel niyo? Teka muna, karapatan po yan. Nasa saligang batas po natin, fundamental sacred political right po yan. Hindi ko po sinusulong yung barangay kasi ako may defecto po yung proseso. Ang sa akin, nang palitan na po natin yung mga putok sa buhong mga nakaupo dyan na walang katorya-torya, ob-ob na, eng-eng pa, salat na sa kanilang kaalaman, brusko na wala sa lugar. May pinagmanahan, hiram na tapang. Saan? Sa Mindanao. Ganon. So ngayon, kung sasabihin, wag muna tayo mag-election kasi may budget realignment and postponement, parang ibig sabihin, parang pinapasa niyo yung kalbaryo sa mga taong sawa na doon sa mga namumuno sa kanila, sa barangay. Napapabayaan sila. Kaya nga po, may nag-iisang pambansang sumbungan. Hindi po Tulfo, Bitag. Ben Tulfo, Fun Filter.